And good morning po sa ating pong lahat. Good morning, Pastor. Ayan, tapigin po ninyo yung mga katabi po ninyo sa kanya good morning. Maling daban. Ayan. So once again, i-open po natin ang ating pong mga Bible sa First Chronicles chapter 29 verses 10 to 13, and basahin po natin ito. Sabi ko dito, therefore, David blessed the Lord in the presence of all the assembly. And David said, Blessed are you, O Lord, the God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. And now we thank you, our God, and praise your glorious name. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan at mabagin po sa lahat, kami po, Diyos, ay lumudulog sa inyo kung tron ang biyaya ng may pagpapakupad. Salamat sa pagkakataon pong ito na pinagkaloob niya sa amin. Thank you, Lord God, sa opportunity pong ito. At kami po ay nagkasama sa Panginoon upang mapurihan ka, Lord God. Even thank you, Lord, that we're celebrating, Panginoon, ang 13th Thanksgiving and Family Day dito po sa church. Thank you, Lord God, sa bawat isa. At kami po ay humingi rin po ng karunungan at nagmumula po sa inyo upang sa amin pong pag-aaral at pagbubulay-bulay at pakikinig sa mga salita mo, Panginoon, ay ilubos po namin itong maintindihan at may tanim sa aking puso't isipan ng Diyos. Naway maging pagpapala po ito sa bawat isa at gamitin niyo rin po ang inyong pong likod na naayon po sa inyong pong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, dakila naming tagapagligtas. Amen. Okay, so once again, maganda pong umaga. Good morning, Pastor. Happy 13th Thanksgiving and Family Day. And ako po ay nagagalak dahil party po ako ng celebration po ninyo sa oras po na to. At purihin po ang ating pong Panginoon. At tayo po ay magkakasama. So, basahin natin. Gusto kong basahin ito sa Tagalog. Sabi niya, kaya't pinupuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel, na aking Ama, magpakailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang paglulatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Kung titingnan po natin, ang 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 13, ito po ay, kumbaga, praises ni King David sa ating pong Panginoon. Makikita naman po natin kung paano niya ni-recognize itong si King David yung blessing ng ating pong Panginoon. Ina-acknowledge niya palagi yung kapangyarihan na meron ng Diyos, yung grace na meron ng Panginoon, yung kapangyarihan at kalulatian ng ating pong Panginoon. Sa madaling sabi, ina-acknowledge ni King David yung presence ng ating Panginoon. Pinapapasalamatan ni King David yung lahat, kumbaga generally speaking, yung thanksgiving ni King David sa ating pong Panginoon. And sa verse 12, sabi niya, kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. So ibig sabihin, talagang sinasabi ni King David na ang lahat na mayroon tayo galing po sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon, sabi niya sa verse 13, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating Panginoon. So, pag-usapan po natin sa oras po na itong recognizing God's blessing. Okay? So, ang oras po natin ay 11:59. Sakto, matapos tayo, 12 o'clock. Pagkasyahin ko po ito sa 1 minuto. Dibiro lang po. Saglit lang po ito. Sana saglit lang to. Okay. Para malaman natin, bakit nga ba sinabi ni King David itong verses na to, itong 10 to 13, bakit niya in-acknowledge yung pagpapasalamat, yung presensya ng ating Panginoon,
yung kakayahan na meron ng Panginoon, bakit niya in-acknowledge o bakit siya nagpasalamat sa Panginoon? Kasi kung babasahin natin ang chapter 29 verses 1 to 9, okay, inano ko na po ito, sinamarize ko na. Una, makita natin, sabi niya, David, nearing the end of his reign, announces his son Solomon as his successor. Tinawag niya lahat ng leaders, okay, dahil si King David, mag-e-end na kasi yung reign niya eh. Yung pagiging hari niya, it's about to an end. Okay? Mag-e-end na. No? Kaya, etong si Solomon, na kanyang anak, okay, ay magiging kanyang successor. Siya ang papalit kay King David. So, anong ginawa niya? He calls together the leaders of Israel and tells them of his desire to build a temple for God. But, actually, may desire itong si King David na magtayo ng templo ng Panginoon. Ang temple kasi before, during the time of King David, gawa lang sa tent. Okay? It's made up of tent. Pero nung dumating yung time, sabi yung nasa mind ni King David na parang palitan natin itong temple. Kailangan na natin mas pagandahin pa. Alright? Pero ang sabi nito, but God forbidden him from doing so. Ayaw ng Panginoon na siya mismo ang gumawa, na siya mismo ang magtayo ng templo ng Diyos. Bakit po? Dahil kasi si King David, nabahiran kasi ang kanyang kamay ng dugo. Di ba? Remember si King David, he is a fighter before, di ba? Marami siyang mga nakalaban, thousands of people. Okay? Nung si King Saul pa ang naging hari noon, lumaban na itong si David. Ang pinaka kilala na pangyayari sa kanya is that nung tinalo niya si Goliath, no? God forbidden him na itayo ang temple. Kasi nga, nabahiran siya ng blood. So, sino magtatayo para sa kanya? Sino magtatayo ng temple? Ang kanyang anak. Si Solomon. So, he gives Solomon instructions and materials for building the temple. And David emphasizes that Solomon should follow God's will and build the temple as a house of God, not for himself. Gusto niya i-point out na ang itatayong templo na to, sa Panginoon ito. Okay? Ang templong ito, para sa Panginoon at hindi ito para sa atin. Okay? Hindi ito para sa atin. So, kung titingnan po natin, kaya pala in-acknowledge ng Panginoon, in-acknowledge ni King David yung presence ng Panginoon, yung work ng Lord sa kanya pong buhay. Kasi, mamaya makita po natin. So, pag-usapan natin sa oras po na ito with the team, recognizing God's blessing. Pasok muna tayo sa tanong na, nire-recognize po ba natin ang blessing ng Panginoon? Amen. Ayan. Binilang niyo ba? Throughout the year, binilang niyo po ba kung ilan ang blessing ng Panginoon? Blessings na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi meron ka count your blessing, name them one by one. So, materially speaking, madaling mabilang. Tama ba? Kapag ang blessing binigay sa atin ng Panginoon materially, madali lang yan mabilang. Minsan, sa sobrang dami, mahirap na itong bilangin. So, kung titignan ko, meron po akong tanong sa inyo na kumusta po ang buong taon natin na tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Last night, meron po kaming event din na Thanksgiving. And one time, meron nagpumayo sa amin na sa MC ba. Sabi niya, tinanong niya kami isa-isa. Sabi niya, throughout the year, kung magbibigay ka ng isang salita lang, anong masasabi mo? Di ba? Throughout the year, anong masasabi mo in one word lang? Sa isang salita lang. Parang naalala ko, ang sinabi ko, powerful. Ang binitawan mong salita, powerful. Kasi yun yung base sa akin, di ba? Throughout the year, naging powerful ang Diyos, maraming challenges, pero ang Lord kumikilos pa rin sa buhay. Tama ba? So kayo, kung tatanungin ko po kayo, sa isang salita lang, anong salita ang masasabi natin throughout the year ng buhay natin? No? So nasa sa inyo, hindi ko na po kayo tatanong kasi baka butin po tayo ng alauna dito. Kung isa-isahin ko po ito. Okay. Madali lang naman po pag-uusapan natin sa oras na to. Tatlo lang. Tatlong points lang ang ginawa ko para lang sa ganun, madali lang siyang maalala. Okay, madali lang siyang maalala. Okay, first point po, ayan. Yan ba? God gives more than just stuff. Ang Lord sa buhay po natin, kapag siya nag-provide, it's more than just stuff. Alam niyo po yung stuff? Material things. Possessions. Pag ang Lord ang nag-provide, mga kapatid, it's more than, okay, yung mga blessings na natatanggap natin materially. Tama po ba? Okay? It's materially. Kung titignan natin itong sa 1 Chronicles 29 verse 1, ito sabi ni David. At sinabi ni David na hari sa buong kabisanan,
Si Solomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa at ang gawain ay malaki. Diba? Sapagkat ang templo ay hindi bukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Dito pa lang, sa moment na yon, dito na nakita ni King David na yung pag-provide ng Lord sa atin, it's not just a material. Okay? Meron pa daw po itong behind the scene. Okay? Meron pa daw po itong other side na meaning. Okay? So kaya sinabi niya, pinayin out niya pa rito na itong si Solomon, sabi niya, bata pa, sariwa, at ang gawain niya ay malaki. Kung titignan po natin, sabi niya nga, parang tinitignan din ni King David na yung kakaharapin nitong si Solomon ay sobrang laking responsibility. Napakalaking responsibility kasi imagine, apakabata, no? Na magiging king ng Israel, at the same time, siya din mismo ang pinili ng Panginoon na mag-guide para itayo ang templo ng ating pong Panginoon. Ang bahay-sambahan ng ating pong Panginoon. David, sabi nito, wasn't just grateful for a big temple. He saw God's hand in everything, even temple's purpose. Kasi, si King David, hindi lang niya nakita na ang templong itatayong ito ay malaki, kundi meron pa itong purpose. Okay? What is the purpose kung bakit gusto ng Panginoon na itayo ang temple? Okay? Na itayo ang temple. Merong purpose ang ating pong Panginoon. At sabi rin dito sa pangalawa, God isn't just about giving us things we can hold in our hands. He gave us far more valuable things. Ang ating daw pong Panginoon, hindi lang siya nagbibigay ng mga bagay na kaya nating hawakan, ng mga bagay na nasa ating mga kamay. Okay? Sa madaling sabi, ang Lord, hindi lang siya nagpro-provide material. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ang nakikita mong blessing sa kanya? Yan. At sa mga katabi mo, anong mga nakikita nating blessing sa kanya? Okay? Anong blessing yung nakikita mo sa kanya? Materially, and physically, and literally, marami. Di ba? Maraming nakikita mga blessing. Ano pa? Tingnan natin yung paligid pa natin. Anong nakikita natin blessing? Ang dami rin. Tama? Throughout the year, napakadaming blessing na pinagkaloob ng ating Panginoon. Napakaraming blessings na binigay sa atin ng ating Panginoon. Nagulat nga ako nung nakita ko yung picture ko dito. Year, ano pa to? Year yan. 2019. So, mga ano pa yata ako dito? Second year. No? Na nag-aaral po ako sa Bible School. Kaya siguro nilagay ni Pastor Jiriel to para makita ko rin, ma-recognize ko yung blessing ng Panginoon na napagtagumpayan ko rin. No? Bilis pa lang ng panahon. Dati, yan lang ako eh. Ngayon, nandito na. Di ba? Dati, ganun lang. Naalala ko pa yun, nakatangkin pa ako niyan. Kaya nagtangkin na rin ako ngayon. Pero syempre, dahil dati noon, ano lang yan, polo, in-upgrade na natin. Ginawa natin long sleeve. Okay? So, nare-recognize natin palagi ang blessing ng Panginoon. Madalas, literal. But the question is, do we recognize the blessing of God sa mga bagay na hindi nakikita? Okay? Tignan mo yung katabi mo. Anong blessing ang nakikita mo sa kanya pero hindi nakikita sa kanya literally? Ayan. Tignan mo nga yung katabi mo. Anong blessing? Tignan niyo po yung katabi po ninyo. Anong blessing ang nakikita mo sa kanya na hindi ko nakikita sa kanya literally? O, literal. So, ang pinapakita ko yung mga bagay na hindi nakikita. Ano nakikita mo? Ano nakikita natin? Nakita niyo? Wala. Ang saklang na wala. Okay. Isa sa nakikita po natin na bagay na hindi natin nakikita literally is yung relationship. Di ba? Yung relationship na, tignan mo yung katabi mo, hindi mo nakikita ang salitang relationship, pero magkasama kayo. We're friends. We have this fellowship. Ano pa? Health. Health. Pakaganda. Pakalusog natin. Yung health, nakikita yan minsan. Diba? Meron tayong good health sa buhay natin. What else? Opportunities. Meron din tayong opportunity. We have these opportunities. And do not forget din, na i-accept as a blessing sa buhay natin yung mga challenges sa buhay natin. So, tingnan mo yung katabi mo, ilang pagsubok na kaya ang pinagdaanan niya. Base sa kanyang physical appearance daw, isang binibase eh. Kung gaano na daw ka-challenging yung buhay niya throughout the year. Sabi dito, sa Psalms 139:30-16, sabi niya, ang anumang aking sangkap, sabi niya, ikaw, O Diyos, ang lumikha.
Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikita. Ibig sabihin, kumbaga, planado ng Lord na wala pa tayo sa mundo, okay? Meron ng plano ang Lord sa buhay po natin. Ano? At isa sa pinaka-plano na gustong gawin ng Panginoon sa atin is maging blessing tayo sa ibang tao. No? Tignan mo yung katabi mo. Suking na yung katabi mo. Blessing ba yan sa'yo? O, yan ang tanong. Tapos yung ikaw yung tinignan, tignan mo rin yung katabi, bumawi ka. Blessing din ba yan sa'yo? Or blessing ka rin ba sa kanila? Ano pa? Sabi rin dito, ayan, parang hinailan din dito, ang butos ko sa katawan noong iyon ay hinugis. Sa loob ng bahay bata do'y napapansin, lumaki ako sa iyo, lumaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako yung nakita na, hindi pa man sinilang. Batid kong ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo ng talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ibig sabihin, ang Lord lang mismo, ang meron pong, ang nakakalam sa buhay po natin. Ang Lord ang mismo, ang siyang nagbibigay sa atin ng purpose sa buhay po natin. Kung paano pa tayo mabubuhay pa. Okay? Kung paano pa tayo magpapatuloy sa service ng ating pong Panginoon. So, nare-recognize natin ang blessing ng Panginoon, okay, sa the way kung paano i-provide pa ng Panginoon more than just a stuff. Okay? More than just a material blessings. Ano? Sa buhay po natin. So, sabi nga dito, meron po akong quotation, sabi niya, when you think that God never provided for everything you need, so kapag dumating yung instances sa buhay natin na parang sa tingin natin, parang hindi pinaprovide ng Lord, parang nagkukulang ang Lord sa blessing, parang hindi ako binigyan ng blessing ng Panginoon, pero yung katabi ko binigyan ng blessing. Ano sabi niya? Touch your pulse daw po. Touch your heart. Okay, anong nararamdaman natin? May tibok pa ba yan? Okay, meron pa. And that's a big proof that God gives you more than anything. Okay, that's a big proof mga kapatid na tayo, we have this life, okay, that God gives you more than anything. Sa madaling sabi mga kapatid, ano yung mga bagay na pinagpapasalamat natin sa ating pong Panginoon? No? Of course, yung buhay po natin. Okay, yung buhay po natin. Okay, second, say thank you out loud. The word thank you, paano mo daw yan sasabihin? At sabi rito, you have to say it loudly. Ano? Kumbaga, meron nga yung parang mapapasigaw ko eh. Pero yung nilagay kong picture dyan, Ayumi yan. Ayumi. Okay? Ganyan niya express yung pasasalamat niya. Sometimes sa buhay natin, we have these different ways kung paano natin ina-acknowledge, kung paano natin ina-express yung pasasalamat po natin, most especially sa ating pong Panginoon. Paano ginawa ni King David? Sa verse 13, sabi niya, kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. So ang Lord, mga kapatid, sa buhay natin, is that, syempre, of course, kailangan natin siyang pasalamatan kasi ang ating Panginoon, nang siya patuloy po na nakakasama natin sa buhay. Sometimes, hindi natin siya maramdaman, makita, or ano man, God is still working sa buhay po natin. Sabi dito, David publicly thanked God, not just in his heart, but in front of everyone. Okay? Talagang, in-acknowledge ni King David, pinasalamatan ni King David ang ating pong Panginoon publicly. Kasi imagine, tinawag niya lahat ng mga leaders ng Israel, lahat ng mga magigiting na soldiers, lahat ng mga mandirigma, lahat ng mga leaders, tinawag niya. Okay? Para i-acknowledge, i-recognize ni King David yung blessing ng ating pong Panginoon publicly. Anong point niya? Kasi gusto niya rin ipaalam sa bawat isa that God is working sa buhay po natin. God is working sa buhay po natin. Sabi rin dito, saying thank you is not just about politeness. Parang hindi lang siya courtesy. It's about recognizing God's goodness and God's blessings and acknowledging His role in our lives. Ito yung point na bakit tayo nagpapasalamat sa Panginoon kasi nire-recognize natin ang blessing ng Panginoon sa buhay ko. Meron po akong nabasa, sabi niya, paano daw ba natin i-express
Or paano daw natin sasabihin ang salitang thank you na hindi mo gagamitin ang salitang thank you? Parang puro logic ng mga sinasabi ko, ano? Paano mo daw po sasabihin ang thank you na hindi mo gagamitin yung words na thank you? Salamat daw. Pero yung iba, ginagamitan nila TY. Na short. Tama ba? Ano pa? Marami pang mga sinasabi. The way kung paano natin sasabihin ang salitang thank you na hindi natin sinasabi. Okay? Minsan na ngitik lang, or nakasimangot. Kailan mo ninyo si Rowan at Atkinson. Kailan siya? Si Mr. Bean. One time meron ako nakita sa social media yung Oscar Award. One time binigyan siya ng award. Nakita niyo ba yun? Nung umakyat siya sa stage, hinugot niya lang, tapos bumaba ulit. Sabi ko, grabe. Ewan ko kung nagpasalamat ito o hindi. Pero malay mo, sabi niya, siguro baka gusto niya lang din i-express yung character na ginagamit niya bilang isang Mr. Big. No? Talaga, pagdating niya, pag-akyat niya sa stage, green up niya lang. Tapos, okay, exit. Exit. Minsan naisip ko, baka siguro sa bahay na ito magte-thank you. Sa bahay niya na siguro ito magtatatalon dyan, maglulupasay. Kasi ayaw niyang i-express yung feelings niya publicly. Minsan may ganun po, tao po ba? Kayo po ba? Paano natin i-express yung pasasalamat natin sa Panginoon? Minsan may mga tao na shy type. Ningitit lang. Pero pagdating sa bahay, tatatalo-talon yan. Nagpapasalamat sa blessing na galing sa ating Panginoon. Sabi niya sa Psalms 100 verse 4, sabi niya, enter into His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and bless His name. Ano po si King David? Kung makikita natin sa nabasa natin kanina, starting from verses 10 to 13, andun yung praises, andun yung acknowledgement, andun yung pagpapasalamat, andun yung sinasabi ni King David na ang Lord sa buhay natin, powerful, He is the source of everything, He will provide lahat ng bagay sa buhay po natin. Ano? Kaya pinapaalalahanan tayo mga kapatid that we have to give thanks sa ating pong Panginoon. So wag po pala natin kakalimutan ang pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Colossians 3:15 sabi niya, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Okay? Dito papasok yung tanong na kailan yung huling nag-thank you ka kay Lord? Okay? And kailan ka lamang, or ano lang daw ba ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat? Actually, lahat. Okay? Hindi lang material blessing, hindi lang spiritual blessing, hindi lang physical blessing, hindi lang emotional blessing, pati na rin ang challenges, idagdag natin. Minsan parang isineseparate natin ang challenges. Wala to, dito blessing, itabi natin to, supa ito eh. Pero inalaw yan ng Panginoon para maging blessing po ito sa atin. Minsan may mga instances sa buhay natin na parang ang pangit ang dating dito sa buhay natin. May mga failures tayo, may mga lapses tayo, may mga shortcomings tayo. Pero mind you mga kapatid, yung mga shortcomings na nangyari sa buhay natin, ang plano pala ni Lord, gusto kitang maging channel of blessing sa ibang tao. Gusto kita, ikaw yung kapupulutan nila ng aral. Gusto kita na-encounter mo yan para nang sa ganun yung ibang tao, magkaroon sila ng awareness, magkaroon sila ng knowledge, magkaroon sila ng encouragement, ma-encourage sila kung paano mo yan napagtagumpayan. Di ba? Kaya, kung isipin po natin, every time that we celebrate Thanksgiving, ang palagi natin ginagawa, isipin natin yung buong taon, tama? From starting ng January down to this month, mga kapatid, inalala niyo po ba yung bawat blessings ng ating pong Panginoon sa buhay natin? Maraming blessing, tao po ba? At marami ding challenges sa buhay natin. And remember, that challenges, mga kapatid, sa buhay natin is still a blessing. That's still a blessing, mga kapatid. No? Kasi sabi nga ng Panginoon sa Philippians, hindi lang tayo maniwala sa Kanya, kundi kailangan din natin mag-suffer. Di ba? Alang-alang sa Kanyang pangalan. Parte ng buhay natin ang sufferings. Okay? Tama po? Parte ng buhay po natin ang sufferings. So sabi rin dito sa Psalms 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon
at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Napakabuting bagay mga kapatid na tayo ay magpasalamat sa ating pong Panginoon. Kahit nga may mga instances sa buhay natin na may mga hardship, na may mga bagay din na parang hindi natin alam kung ano yung plano ng Lord sa bawat isa sa atin, magpasalamat pa rin po tayo sa ating pong Panginoon. Sabi niya dito, meron po quotation, sabi niya, if things are not going as planned, okay, kapag may mga bagay daw na parang naaalis, na ilalayo sa mga plans natin sa buhay, na-experience na po ba yun? Na say for instance, meron kayong plano, kaso nga lang hindi siya natupad. May mga plano pero hindi siya natupad. Ano sabi dito? If things are not going as planned, it's because God has a better plan for you. God has a better plan. God better plan for you. And kaya sabi ko kanina, huwag natin kakalimutan na maging parte ng buhay natin ang pagiging mapagpasalamat. Kaya sabi rito, gratitude makes sense of our past. Gratitude makes sense of our past. Siguro kung hindi ka magpapasalamat sa buong buhay mo, parang siguro yung throughout this year mo parang hindi maganda. No? Pero remember, kahit hindi maganda, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sabi niya, gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Okay? Creates a vision for tomorrow. Kaya gratitude, ang pagpapasalamat ay sobrang importante, napakahalaga sa buhay ko natin. Okay? Napakahalaga sa buhay ko natin. So, ano yung una kanina? Naalala niyo pa? God gives more than just stuff. Then second point is say thank you out loud. Okay? All we have to do is we have to express our thanksgiving sa ating pong Panginoon. Yun mo yan. Magpasalamat tayo palagi sa Panginoon sa iba't ibang paraan kung paano natin ini-express yung thanksgiving natin. May mga tao na kapag nagpapasalamat sila kay Lord, kumakanta sila. Tao ko. May mga tao naman na kapag nagpapasalamat sila sa Panginoon, umiiyak sila. Right? May mga different types or different ways kung paano natin in-express yung pagpapasalamat po natin sa ating Panginoon. Okay, pangatlo, giving back what you received. All you have to do is to give back kung ano yung mga na-receive natin. Parang meron pong kumbaga, merong sa pelikula, merong movie noon na sabi niya, ang Lord ang nagbigay sa akin ng buhay, gagamitin ko rin yung buhay ko para sa Kanya. No? Parang ibabalik ko rin din yung buhay ko sa Kanya. Si King David, sa chapter 29 verses 2 to 4, sinabi niya po rito yung lahat ng materials na provide niya para ma-build itong temple. Aking ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos. Nagito na ukol sa mga bagay na ginto, at ng pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at ng tanso na ukol sa mga bagay na tanso, ng bakal na ukol sa mga bagay na bakal, at ng kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, ng mga batong onyx, at ng mga batong pangkalungkot, ng mga batong panggayam, at may sa sari-saring kulay, at ng lahat ng sari-saring mahalagang bato, at ng mga batong marble na sagana. Yaman ni King David. No? Ang dami po niya sinabi, meron pa yun, may katuloy pa yun. Huwag na natin sabi kasi libo-libo lahat yung mga sinasabi niya. Ano? Hundreds, thousands of gold, thousands of different, iba't ibang bato. Kasi ang gusto kasi mangyari, parang magiging napakaganda ng temple. Imagine niyo po ba yung naging temple noon? Kung ito yung mga sinabi lahat ni King David. Actually, hindi lang yan ang na-receive pa. Kasi after po niyang sabihin ng lahat ng yan, ang mga leaders na nakikinig sa kanila, ano pong ginawa nila? Nagbigay rin sila. Kumbaga, parang nag-pledge ba? No? Ako din, mag-support ako ng ganito. Nagbigay ako ng ganito. No? Kaya nga nabanggit at ni-acknowledge ni King David sa verses 10 to 13 yung blessing ng Panginoon. Kasi mismo si King David, nasaksihan niya yung blessing. No? Nasaksihan niya yung blessing. Nasaksihan niya kung paano kumilos ang Lord. Ganun din po tayo. Tao. Nasaksihan din po natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay po natin. Tama? Nagpro-provide ang Lord sa pamamagitan natin at nagpro-provide ang Lord sa pamamagitan din ng mga kasama natin. No? Ginagamit tayo ni Lord para sa blessing, para sa ikapagpapatuloy ng blessing at ng gawain ng Panginoon. At ginagamit din ng bawat isa para sa ikapagpapatuloy ng gawain din po ng ating Panginoon.
Same as true din sa nangyari dito during this time. No? Na si King David, talagang in-offer niya yung lahat na meron sa kanya, and same as true with the people na nakikinig sa kanya na nandyan na tinawag niya. Nag-offer din sila ng material things. Nag-offer din sila ng help, ng blessing na meron din sila. Kaya isa po itong reminders din sa bawat isa sa atin na maging channel of blessing din po tayo sa ito. It's not, hindi lang parang material things, hindi lang sa material things, kundi maging channel of blessing din tayo. The way kung paano tayo mabuhay. The way kung paano nila makita tayo bilang isang good example sa inyo. So David, literally sabi niya, David understood everything he had came from God and he gave it back generously. No? He gave it back sa Panginoon generously. And letter B, sabi niya, sharing what we have is a natural expression of gratitude. Sabi nga kung merong quotation yan na nagbibigay ka kasi may pagmamahal na meron ka. No? Hindi ka makakapagbigay kung wala kang love sa buhay. No? So sharing what we have is a natural expression of gratitude, showing God that we recognize His blessing and want to share His goodness with others. Diba? Isa pala itong paraan, mga kapatid, kapag na ma-recognize natin ang blessing ng Panginoon. Kapag ginagamit din natin ito na para maging, ginagamit natin ito para maka-help, maka-support, maging channel of blessing sa ibang tao. Dito din, isang paraan ito para ma-recognize natin yung blessing ng Panginoon. Luke 6:38, sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Kaya dito papasok yung ano yung tinanim, atin dito itong anihin. Next, sabi rito, ang tao matulungin sa saganang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Proverbs chapter 11 verse 25. Kaya, nire-remind tayo na maging generous, maging kind sa ibang tao. Ito rin, palagi natin binabasa. 2 Corinthians 9:6-9. Diretso yan no? Sabi niya, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti, mag-offerings na tayo, ay aani ng kaunti. Sabi niya, at ang nagtatanim ng marami, ay aani ng marami. Okay? Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Ang gusto ng Lord sa atin, kapag tayo ay magtutulong, kapag tayo ay magiging channel of blessing sa ibang tao, anong sabi niya? Kailangan, sabi niya, magbigay ayon sa kanyang pasya. Magbigay ka ayon sa iyong desisyon, ayon sa gusto mong ibigay, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Natry niyo na po bang magbigay ng napipilitan? Natry niyo po bang makatanggap ng isang bagay na parang yung nagbigay, parang napipilitan pa? Sana wala. May narinig ako, Okay? Sabi niya, maluwag sa loob at hindi sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kasi gusto ng Lord sa bawat isa sa ating mga kapatid is ma-express natin yung gratitude, yung pagpapasalamat natin sa the way kung paano tayo maging channel blessing sa iba. So, patapos na tayo. David's heart of gratitude. Sama-samahin na natin ito in verses 10-13. Sabi dito, David expresses his deep gratitude to God for all the blessings He has bestowed upon him and his people. In-express ni King David yung pagpapasalamat niya sa ating pong Panginoon. And sabi rin dito, he acknowledges that everything good in his life came from God's grace, not from his own efforts. Kaya, kung babasahin natin once again yung 10-13, wala kang nabasa na nakita ng effort na galing kay King David. Lahat yan galing sa Panginoon. Lahat ng acknowledgement, lahat ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. And sabi rin dito, he recognized that God's blessing are far more than material possessions. May mga blessings. So, ibig sabihin, yung mga blessing na natatanggap natin sa mundong ito materially, it's just a bonus. Meron pa tayong blessing sa langit. No? Kaya sabi, biblically speaking, sabi niya, sabi sa Matthew, huwag kayong mag-impok, sabi niya, no? Mga kayamanan dito, sa mundo. Kasi meron magnanakaw, pwede masira, pwede uturin. Pero sa langit, wala yan. Pero sa langit, wala. And ano pa? He publicly praises God, both verbally and in action, by giving generously to the temple project. And lastly, may last verse pa pala. He encourages Solomon to continue serving God with the same devotion and
gratitude. Kaya nga, at the end of this chapter 29, hanggang sige, nasa 20 plus yun, nag-end yung service ni King David sa loob ng 40 years na siya ay naging hari. Okay? At namatay siya sa old age. And after that, itong si King Solomon, or si Solomon na kanyang anak, ang naging next na hari ng Israel. Kaya si King Solomon ang naging pangatlong hari na naging hari ng buong Israel. At siya rin, si King Solomon, ang kilala natin na binigyan ng Panginoon ng parang isang wish. Diba? Kung bibigyan kita ng isang bagay, kung sabi ni Lord, ano gusto mo? Galing mo. Talagang gusto ni Solomon wisdom. Gusto ko wisdom. Full package na kasi yan. You know? It's a full package. And last verse po natin in Colossians 3:17 sabi niya, at anuman ang iyong gawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. So, palagi po nating tatandaan, okay, anuman daw pong gagawin natin sa buhay, anuman ang sasabihin natin, pero pa nga, biblically speaking, whether you eat or drink, sabi niya, do it for the glory of God. Kaya sa lahat ng buhay po natin, sana maging parte sa buhay po natin na palagi po tayong magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kasi ang Lord sa buhay natin, palagi po siyang kumikilos sa bawat isa. No? Sa bawat isa. Tayo po, meron po tayong kanya-kanyang challenges sa buhay, meron po tayong kanya-kanyang pinagdaanan throughout the year. Kaya dito po papasok yung paano natin na-recognize yung blessing ng Lord sa atin personally. Okay? Personally. So, hindi lang siya makikita natin, pasalamatan ng ating Panginoon na nakikita natin materially, kundi pasalamatan natin lahat ng blessing na natanggap natin sa ating Panginoon. Lahat ng maging mga challenges, lahat ng mga napagdaanan mo, lahat ng luha, lahat ng pain, lahat ng sufferings na pinagdaanan mo, parte yan ng buong taon ito para ma-recognize natin ang blessing ng ating pong Panginoon. No? Ma-recognize natin ang blessing ng ating pong Panginoon. So more blessings to come. Napakarami pang blessing na ma-receive natin. Napakarami pang challenges din na mapagdadaanan natin sa buhay. Sabi rito, last quotation, sabi niya, God is not done with you yet. Ang Lord sa buhay ko natin, hindi pa siya tapos. There's more in store for your journey. Marami pa siyang i-store sa journey natin. Marami pa siyang i-imbak na memories, na blessings sa buhay po natin. So ano gagawin natin? We have to keep your hope alive. You have to step forward in your faith and get ready for the new things He's preparing for you. Prepare pa natin yung puso-isipan natin. Marami pang blessing na marireceive. Marami pang mga challenges sa buhay. Pero ang Lord na nakasama natin noon, siya pa rin ang makakasama natin ngayon. Tama? Ang Lord na kung sino noon, Diyos pa rin natin hanggang ngayon. No? Ang Lord na kung paano kanya tinulungan throughout this year, tutulungan ka rin niya sa another years to come. Nadarating. No? So, ito pong message ko na ito pong theme natin ang siyang magbibigay ng paalala sa bawat isa sa atin na huwag natin kakalimutan na i-recognize palagi ang blessings galing sa ating pong Panginoon. Siguro, si King David during that time, mga kapatid, sobrang saya ni King David. No? Kasi ang daming blessing na natanggap Pre-provide niya na lahat at meron pang another na darating. Pero anong ginawa niya? I-acknowledge the blessing, i-praises God, at nagpasalamat po siya sa ating Panginoon. Okay? So sana po mga kapatid, ito po ay nagbigay po sa atin ng reminders, ng paalala, ng encouragement sa bawat sa atin, na ang blessing sa buhay po natin, na natatanggap natin ay galing po yan palagi sa ating pong Panginoon. No? Lahat ng blessings, hindi lang yan material na blessing, kundi lahat ng blessings, spiritually, emotionally, ano pa? So on and so on. So that's blessing. Lahat ng blessing galing po sa ating Panginoon. So purihin po ang Lord sa buhay po natin and manalangin po natin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, kayo rin Panginoon ang lumikha sa aming pong buhay. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa katapatan po ninyo sa amin, sa kabutihan mo at sa pag-ibig mo na siya pong patuloy na sumasagana at umaapaw at pinagkakalog po niyo sa bawat isa. Patuloy na pong pakaingatan ng bawat isa at patuloy kaming nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng blessings, sa lahat ng
ng bagay na natanggap po namin sa inyo, sa lahat ng patuloy na pag-iingat niyo po sa amin, at sa lahat ng pag-provide niyo sa lahat ng pangangailangan po namin. Thank you, O Lord God, at kayo po ay palagi pong nandyan sa aming buhay. At kayo po ay patuloy na kumikilos sa buhay po namin at hindi po kami pinapabayaan, hindi iniiwan man, Panginoon. Thank you, O Lord. We're praying, Panginoon, na patuloy niyo pong ibalik ang pagpapala sa bawat isa. Maging ang church po dito sa Grace Gospel Church of Christ Palantao ay patuloy niyo pong ibalik ang pagpapala at patuloy niyo po itong pasaganahin at palawakin pa, Panginoon, at gamitin ang bawat isa na maging channel of blessing sa mga taong nakapaligid po sa amin. Help us, O Lord, to be a better persons of yours, Lord, at patuloy na kami maging good example sa mga taong nakapaligid po sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, maging sa buhay po ni King David na nakapulutan po namin ang araw. Thank you, Lord God, sa mga salita po ninyo namin pong napakinggan. At kayo po, O Diyos, ang patuloy na magbigay ng pag-ingat sa amin at tanging pangalan mo lamang palagi ang masunod. At tanging pangalan mo lamang at kayo lamang ang dapat na makapulihan sa bawat sandali po ng aming buhay. At sa iyo po namin muli binabalik ang papuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, dahil na naming tagapagligtas. Amen. To God be the glory.